Opo. Check ko lang yun, 1 plus, and then yung gaano kahaba yung interval? We're integrating from? Actually, natapos ko. Parang hindi the I doesn't actually start from yung first I po. Yes. Yes, I start from 1, pero yung first na interval, ano na siya? 1 plus 1/5 siya. Teka. Yung delta x is, di ba 1 to 3 yung yung integration range. So delta x is 1/5. Tapos 1/5 ay yan yung ina-add mo every time para makuha yung 1/5, yung ina-add mo every time para makuha yung xi. So for example, yung x1 is going to be 1 plus 1/5. Opo. Teka, ba't walang dependence on n yung, kaya check ko lang. Yung natapos na yung question mo. Check na mo. No, wala kang n. Di ba dapat may n dependence yan? Hindi yata po kailangan ni n kasi wala naman in-take na limit mo. Teka, sabi, approximate 4 decimal places into n subintervals. Hindi, kailangan ko pa rin may binigay na n dito di ba? 10. Okay, so 3 minus 1/10. So 1 plus 1/5 I. And then 1 plus I/5. Okay. And then approximate to, check natin. Sinasabi, ibigay lang to 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. 1.0349. Kaya, check natin yung numbers nila ito. This is problem. A-marker. 1.0349. Okay, it works out. Tapos, lagyan mo na ng square units para hindi ma-match sa ano. Okay. Yung 39 naman, so we'll skip yung 38 kasi. Kaya, check ko lang yung 39. 39 is may inscribed, so at least you should do something na circumscribed. So that's 39. Kasi para matapos na para sa hindi ganun kaano to eh. If you know a few examples dito, magagawa mo na yan. Okay, so 39. F of x is sine A. Sine x. Fill out ko lang. Tapos circumscribed. Yun. Hindi na. Ayun eh. Kaya medyo nalito ko ng ngayon kasi galing ako sa motorcycle dealer. Labo. Tapos nag-breakfast na rin ako. Night person po kayo, sir. Ngayon, yun yung mas applicable para sa schedule ko eh. Pwede naman ako mag-day. Pero yung mas tahimik kasi yung nighttime eh. Kaya kami rin po, usually mas kami sa night po mas active. Kasi yung mga rin namin, yung mami niya sa evening po in work din. So para nakakapag-interact pa kami, more of, kaya late kami, si Joshua late po natutulog eh. Tapos yung mga nagtuturo rin kay Josh, hindi rin available ng maaga po. Actually, ano yan eh. Ang galing nga nung yung sa dealer yung dealer ko eh. Kasi sinong sabi na 2 weeks makukuha ko na yung ORCR, 2 weeks talaga. Po. Kasi may horror stories ako nakikita sa Reddit na ilang buwan na wala pa rin.
Wala pa po. Si Shredditor pala po kayo. Uh, Assignments. Nagmamahal yata po mga motorcycle kasi tumataas ang demand, na po. Halos ganun pa rin yung presyo eh. Hindi naman ganun kalaking yung tinaas eh. Hindi po. Opo. Ay, hindi. May ano. Sige, dati, hindi. Meron din naman. Mga, I think parang in line lang with inflation. Kasi yung nung last kong chinek, yung specific model na binili ko ngayon, 2012 prices, mga 46,000 yun eh. Opo. Ngayon, nag-60,000 na. So, parang more in line, parang kawig sa match, parang nag-match lang sa inflation. Pero yung demand po mataas no? Yung mga pinsan ni older pinsan ni Joshua po, nag-ano po eh. Mahilig din mag-motorcycle eh. Mag-ano sila, kung pwede silang kumuha, mag-Honda yung safety driving course, okay siya. Kasi ang problema talaga, pangit yung... Saan po nakaka-avail lang po? Kaya lang kailangan na lumuwas kasi sa Paranaque eh. Okay Doon po. lang sila eh. Pero worth it siya. Mahal yung tuition. I think ngayon nasa 8,000 na eh. Pero I think mga 20 or 30 hours yata yung course. Talaga po, yung maturuan ng safety na po. Kasi pati yung yung itsura ng lote nila, sinisimulate yung neighborhoods na merong stoplight, may paakyat, may mga may curves. So talagang practice siya tapos may pati yung mga exercises na mag-brake. Tinuturo niya lahat eh. Opo. Kaya kung kung mag-aaral lang mag-drive ng kotse, sa kanila din eh. Kasi impressed ako dun sa nila sa curriculum eh. Opo. Actually, mga accidents road accidents po natin sa Philippines, no? Dahil hindi defensive driving yung mga ibang tao po eh. Tsaka, o kaya, hindi talaga marunong, nagkaroon ng lisensya. Na yung nakikita ko, for example, yung dito sa amin, ang daming mga pambibilis tumakbo sa intersections. When yun yung danger zone eh. Opo. Dapat din slow down. Most accidents will happen. Hindi siya accident talaga eh. Hindi ko talaga may fault talaga eh. Kasi pag masyado kang mabilis, hindi mo makikita. Tapos ang masakta pa, may mga nagpa-park pa sa intersection mismo. Pinablock niya yung view. Opo. So pag ganun yung dapat slow down ka talaga eh. Or even stop. Parang stop, look, and listen. Ako maingat kasi nung mas bata ako. Pagka na-accident ka, lalo ka maabala. Nagmamadali ka, kailangan antayin pa yung police, tapos maghanap pa kayo, report, and everything. So, papagastos ka doon sa At saka hirap kahit na hindi mo kasalanan actually po mahirap maningil. Oo nga. So, tapos walang guarantee na may insurance yung nakabangga sa'yo. Yung isa namin uncle, yung asawa po ng China namin, European, talagang grabe talaga, defensive driver, kahit na nagagalit ni ate namin. Talaga, hindi mo siya mapapamadali siya kanya, safety first. Wala siyang pakialam kung may hinahabol ka pa na event or something. Sa kanya, yung safe. Talagang ang ingat po. Kung ma-aksidente, hindi niya nakasalanan. Nasa yan eh. European siya, di ba? So, anong part ng Europe? France po, France. French po. Medyo I think in general, yung Western Europe, mataas yung standards na for driving eh. Yung at least yung driver's ed. Opo.
So yung mga sa Germany pati stopping distance pinapakompute Apo. na ano yun eh. May isa akong kaibigan na ano yun, nag-driver's exam sa Germany. Tapos hindi siya pumasa eh kasi kulang yung knowledge na nakuha niya from Philippine driving schools. So Yung sa aral uli siya. dati po sa ano po no sa Clark SUV, dati mahigpit eh. May mga Amerikano pa tsaka bago pa lang alis yung mga Amerikano. Mahigpit. Lumuwag na ano ba sila ngayon? At parang Ano last po, na dumaan ako medyo mahigpit pa eh. mas maluwag na po. Parang sa akin, parang through the years, parang lumuluwag po eh. Nagiging parang na-adapt na parang Philippinized na po. Ayan. Ako. Sir, Ang kumusta? lungkot naman. Oo nga po. Ang ganda kasi kung disiplinado po. Sir, Ano rin kasi, yung for example, yung stop at an intersection, tapos yung may right of way rules, walang sumusunod nandito eh. Opo. Ako, pag ano na, kaya ngayon kasi nahinto ako ng riding nung start ng pandemic. Opo. So, kailangan ko mag-refamiliarize ng rules of the road eh. Kaya, nanonood ako ngayon ng mga videos. Panay motorcycle safety something eh. Or yung mga crashes. Kasi may matututunan ka pa rin sa ganun eh. Opo. Na masyado siyang mabilis. Hindi niya nakikita. May curve, tapos blind curve, tapos ang bilis-bilis niya. Mga ganon. Tsaka yung kagaya yung kinukumpute niyo, sir, sa physics, di ba? Sabi nga kay Joshua, ako parang yung sa along Kamyas, ano lang eh, parang 40 kilometers per hour dahil hindi ka naman makapagmatulin, may mga sasakyan din na iba. Pero gabi, may lasing na nakaparada pala na tricycle. May lasing po eh. So, pag pagka-preno ko, nakita ko siya, pero nakapag-preno pa ako, pero umabot pa rin ako sa kanya. Nabangga ko pa rin siya. Kala ko mamamatay eh. Kasi parang ragdoll po yung tricycle driver eh. Tumilapon eh. So, sabi ko kay Joshua, yung inertia po eh, no? Na ano pa rin ako. Actually, yung ano dyan eh, yung kailangan talaga yan eh, meron kang controlled na yung for example, kailan ka huling nag-practice ng maximum braking? Yung maximum braking, like sabi mo 30 kilometers per hour, may isang controlled lane. Dapat pinapractice po eh, no? Para makita mo kung distance na po. Para makuha mo rin yung ano eh. Lalo kung motorcycle, may tamang technique yan eh. Pag mali yung technique mo, titilapong ka. Opo, tama. Dapat inaano mo, no? Magiging kinetic po kung nag-ano po yan, stop, nag-sudden break po talaga kayo. Actually, mas ang complicated ng dynamics niya eh. Kasi pwedeng mag-rotate eh. Yun nga po eh. So, lalo na sa motor. More likely pa na mag-rotate. Pero kahit yung sa kotse, yung isa sa nagustuhan ko doon sa driving school ng Honda, alam ko, pinapapractice both car drivers at motorcycle drivers na okay, may isang part ng track na kailangan mong tumakbo ng 30 kilometers per hour and then maximum brake. Nice. Maganda. Tapos, hindi ko po nagawa yun ever, actually. Nasa ano yan eh. Kasi pag alam mo yung tamang technique, shortest stopping distance yung makukuha mo. So yung instructors, titingnan lang nila, shortest stopping distance ba o hindi? Pag hindi, okay, mali yung technique mo. Kailangan mo gawin ulit. Tapos papaulit sa'yo yun ilang beses eh. Yung course na dinaanan na pinracticean namin, parang may route kang iikutan. Tapos part of the route yung maximum braking. And then after that, alis ka dun sa portion na yun. Tapos intersection, uphill, curves, intersection. Meron din pati roundabout. Baka dapat
Dapat adapt yata po ng LTO yan bago magka-license. Siguro Mas dapat mata, mas maganda pa yung ano eh, yung lot ng yung yung lote na ginagamit ng Honda kaysa sa yung sa LTO eh. opo. So, Yung sa da- LTO walang baka, kwenta eh. baka dapat ano po kunyari sila kung sila pwede silang kumita. They can have a contract with LTO no po in train nila na personal I don't know or bayaran sila Tingin ko tapos ano, ayaw ng mga Hapon. ayaw nila po. Kasi baka maano po no magkaroon ng mga legal suit na po. Parang parang ano yun eh. Tingin ko ang tingin nila baka ang tingin nila ayaw na makipag-deal sa local government sa local na ano kasi dahil dun sa possible na ang daming corrupt. Pero yun nga, maganda yung track niya eh. So kung mag-aaral kayo ng driving and kaya Opo. sa Honda, Sa Honda. yun lang yun eh. Wala silang ibang branches kasi eh. Pero kung kaya, kung ano, kung pwedeng magstay, lumuwas, spend mga ilang araw yun eh. Siguro 1 week. Opo. Makapag-schedule nyo kayo. And then, gawin nyo na ano, araw-arawin nyo. Tapos stay somewhere in Paranaque. Paranaque po. Yun mga mga grandparents ni Joshua maternal side from Paranaque po sila eh. So, nandun pa rin ba sila? Apo, sa ano po sila, multinational village. Okay, so malapit. So, pwede mag-stay kung sakali. Ano yan eh, Apo. yung mga magpipinsan on his mother's side, they should take advantage of that eh. Kasi sulit talaga yung training ng Honda. Honda po, apo. Tapos alam ko, kapag meron akong ginawang katangahan, alam ko na katangahan. Kasi, ano yun eh. Hindi yung tipong, wala akong kasalanan, blah, blah, blah. No. Wala akong excuse. Oo po. Tapos ang ano yan eh, yung training din, pinili ko yung manual transmission kasi mas gusto ko, yun yung plano ko tayo originally, bumili ng manual eh. Pero scooter yung eventual na pinili ko Scooter dati. po. Nung 2014 kasi eh. Hindi, I think 2013, 2014. So, scooter. Kasi gusto ko yung gulay board eh. Na kapag kailangan kong mamalengke, meron akong paglalagyan. Apo. Nandiyan pa rin siya eh. Kaya hindi ko pa napapaayos kasi ang naging problema ng pandemic, di ba, hindi ko mailabas din. So yung gasolina napanis eh. So kailangan talagang linisin yun eh. Apo, apo. Ano napapansin mo sila? Hindi kasi ano siya eh, yung gasoline, di ba, merong ethanol mixture. Opo, hindi siya Pag pure na. nagde-degrade siya with time eh. So yung apocalypse na ano, yung mga stories about yung let's say mangyayari zombie apocalypse, hindi totoo na makakapag-drive pa kayo. Tumama po siya. Yung mga, parang sa ano na Planet of the Apes, mga Biglang ganun. biglang sasakyan na lang po yung mga Magkakaroon po ng ano. Kahit sa Fukushima na lang, hindi na masavage yung mga ano po eh. Mga 2011 lang yun. Hindi na masavage po yung mga ano, cars. Mm. Or masyadong expensive yung ano eh. So, at saka ano, hindi mo masasalvage yung gasoline kasi yun nga, may finite lifetime lang siya. Apo. Sabi nga ni Joshua na nanonood kami ng yung lumang movie na ano po yung Anaconda, yung bata pa si Jennifer Lopez. Eh may mga ano drum na mga fuel doon. Sabi niya, baka ano na yan? Baka expired na. Oo nga.
Kaya lang sa yung mga in public po ano hindi po many are not aware. Kaya Yata. Uh, Teka. 5 pi over 6 minus pi over 6 tapos n equals 8. Mali yung kinopya ko. N equals 10. N equals 8. I can't do this high. Can't be this high. Tapos circle. Sine is pi over 6 to 5 pi over 6. Oh no. Teka. Hindi, may problema. Hindi kung yung xi na ginamit mo, pi over 6 plus pi over 12i, hindi siya laging circumscribed. Hindi paano po nun? Wala po singular formula. Kailangan po siya I split. think kailangan mo siya i-split kung gusto mong gawin na circumscribe lahat. Kaya nga po, it can be that high. Siguro may nahanap ako. Sobrang taas. Let's go. So, dapat po, yun yung mali ko po. Dapat continuously increasing dapat yung function. Mm. Or decreasing. Kung hindi lang sana yung circumscribe condition na yung left integral or yung right integral, okay na sana yun eh. Diba? Pero pag ganyan, tapos I think kaya 8 para pwede mo siyang gawin na 1, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7, 8 yung natira. Obo. Ay. Okay po ito, gray or black. Gray ba or green? yan Ito. So Gray or green? purple mo. Gray. pi over 2 Iba nila, yung nakikita mo nila. Sa akin, mas pinaka-contrast. Okay. Red. so merong I equals 1 to 4 and may expression for xi na I equals 1 to 4 tapos merong expression for xi na I equals 5 to 8. I think yun lang. Gawin mo lang, gawa ka lang ng cases. So yung una, pi over 6 plus the interval is I pi over 8. Tapos, eto naman, pi over 2 plus I minus 1 times pi over 8. Gawin mo lang na yung ginawa ko ay yung xi, gumawa lang ako ng expression for I equals 1 to 4. Tapos may expression din for I from 5 to 8. Tapos alam naman natin kung ano yung gitna pi over 2, di ba?
I over minus 6 1. plus 4 pi over 8. Ayan, check ko yung computation ko. Pi over 12. 5 pi 4 pi over 6. This is pi over 12. Teka, yung 1 to 4 gusto natin na circumscribe, di ba? Or circumscribe or inscribe? 39 circumscribe, no? So dapat check mo yung yung I equals 1. I equals pi over 6 po siya nag-start. Tama ba? Tama ba na dapat na pi over 6 para maging circumscribed? Tingnan mo yung itsura ng figure. So kung ano po, x equals pi over 6, dapat dito lang po siya sa ilalim. Start siya. Pag yan yung ginamit mo, yung I minus 1. So dapat walang minus 1 dyan. The power of new technology. 5, 5. Okay. Tama na po siya sa right. Okay, ngayon, yan, 1 to yung ginagamit mong value ng I ay from 1 to 4 din, no? Para sa XIR. Opo. Teka, check natin. When I is equal to 1, ba't siya nagsisimula sa 5 pi over 6? Ay, dapat from pi half. So, half pi. No, naging tao. So, pi over. Okay. So when I is equal to 1, it's 4 pi over 6 plus pi over 12. Looks like it works po, I think. Pag pinaka-dulo na siya, what's pi over ano? Teka, check ko yung ano. When 4 pi over 6 plus pi over 3. No. 5 minus 1 is 4. Kailangan maging 5 mo. 5 po. So when I is equal to 1, hindi, tingnan mo. Hindi, 1 to 4 pa rin dapat yan. Kasi tingnan mo, ilang rectangles yan. Ngayon, tingnan mo yung endpoint. When I is equal to 4, 4 minus 1, 3. 3/4 pi lang na po yung lalabas. Yeah, pi over 2 plus... Yes, tama naman po, I think. And it should be... Di ba? Hindi siya dapat nasa nasa 5 pi over 6 eh. Dapat nandyan, di ba? So tama. It's an illusion. Perspective. What's this? Wait, Aha! I think I found my culprit. Right. Okay. And then gawa ang spreadsheet na siguro to.
And 8 naman eh, no? So, paano, inisip ko, paano implement sa calculus yan? Yung constraint natin, Na-refer ko pala in scholars one standard. and then sin x. Alam ko na. Is equal to sin xi. And then the integral, the area is sum to 8 times pi. Kaya, spreadsheet. Sa spreadsheet ko na lang yan. Kaya, yung spreadsheet mo ba yung nauna? Or kinalculator mo? Ayos yung ano po, yung sa Casio, may ano po siya, may power function. Yung ano, sorry? Yung sa- sum. Okay, pwede. Yung parang ganito po yung icon. Pwede na pala pong Excel para masama. Gumamit ka ng parenthesis dyan kasi hindi klaro kung ano yung sinasum mo pag walang parenthesis. So, parenthesis dun sa loob ng summation. Yan. Ngayon, problema yung calculus. So, we need sum I equals 1 to 4. Okay, so it's not correct po somehow. What went wrong? Okay, tingnan mo. Sum ng f of x lang yan di ba? Ano ba definition ng integral? Dapat yung f mo na, yung dapat lagi kang sign. Hindi, ganito. Tingnan mo yung tingnan mo yung ini-integrate natin. Kailangan nating integrate yung sign, tapos ano pa yung kulang? Sign, yung pi over 2. And tingnan mo. Tama po siya. Yung, di ba integral ay sum ng areas ng rectangles? Oo. So dapat may sign of x sub I ka times yung thickness ng base ng isang rectangle. So ano ba thickness ng base? Delta xn. Yung which is pi over 12. Sign. Ano nga ba yung I dito? X pala. Sign of No. 6 plus x
Parang ironical this movie. times x divided by 12. Six is five. Five. Still tax error. Oh yes, it's correct. Yun mo. So it's reasonable. I'm pretty sure it's correct. And then answer plus The area. sine six Parang pangit. Venus. plus x minus 1. Over 1.5 will be 5 will be 0. So next dapat 1.595. Tama? Yes. Dapat quarter man should be 1.519 mga ganun. Escritos. times Ricardo. Diba? Ako. Okay. So, ah, meron po, yung Sorn album, meron po siyang text formatting. Hindi ko lang alam. Right? So, important. Hindi ko talaga na-explore yung mga ano niya eh. If wala po na, but we should gumawa po ng Reddit post para Oh no. Oh no. All my effort was wasted. yung bonay. Yung ka- Chill. Ano yan? Kaaga-aga naman ako. naka anong mode yung Kalki mo? Region mode? Abo, bakit mo? Wala. Na-discover ko, teka. Naka-degree mode. Dan. So, So, victim. sayang yung effort. The Ayoko victimize. nun. So, try na po pag habang nagka-calculate mo kayo, i-press nyo na po yung ulit, setup po. Para I think it will change automatically po. Sinecheck ko po siya. Tapos i-click nyo na po ulit yung enter. Yung equals. So, Hindi, magpapalit. alam ko naman yung alam ko naman na mag-change ng kaya lang nakalimutan ko na gawin. Baka na po baka na-on, na-click yung phone or something.
Hindi kasi, di ba may ano, yung sa setup niya, yung angle input, Mabo. saan yun? Or angle unit. Hindi ko na-check yung ano eh. Di ba may nakalagay naman dapat sa taas eh. Kung radian or degree. Hindi ko na-check na naka-ARP, naka-D pala. Yung sad. Yung may sad. Hindi. Alam ko pala yung G. Yung G na ano ko na. Function. Saan? Check na po. Yung, okay. Yung sa table? Sa, Grade din po pala. Grade din yung G. sa calculator po. Yung sa ano? Gradient. What's that? Actually, may gumagamit pa ba ng gradient units? Parang it's like a French Revolution thing po. Parang it's not clear anymore. Yung question ko nga po, do people even use gradient anymore? Is it just formality? Okay, decimal ano siya, decimal unit. Tapos 100 yung ano, yung 100 gradients is 90 degrees. So yung nga po, parang some French Revolution thing. Parang yung data po, they try to make dates yung 100 seconds in a minute. And 10 days in a week. Pero ano kasi, yung problema nung ganong ano, astronomical kasi yung basis ng week eh. Nga po. So the year is unfortunately not 100 days. Yung year should be 365.25 to 2425 naman. Diba? Pati kasi yung week, di ba, ang basis niya yung moon eh. Opo. Tsaka yung month. Kaya nga month po siya. Moon. Dito rin po, buwan tsaka buwan. Tapos, ginulo na lang nung mga Romans eh. Nga po. Okay, so it's the same thing but it's explained. Tapos ang masaklap din, yung 28 days, ano kung hindi exact yun eh, merong lagpat yun eh. So, nangyayari after so many centuries, nag-shift yung phases. Nga po. After so many years, kaya nag-ano rin yung mga napatawag. Hindi lang yung year, hindi lang po may year drift, meron din po month drift. Hindi lang na so ano eh, kaya ang messy ng calendar eh. Kaya nung bata si Joshua, memorize siya po yung mga math drift tsaka year drift kasi yung pag-compute po ng ng day of the year. Day of the week kung ano yung papatak yung daily. Kasi hindi na niya top ko na parang cycle. Kaya lang po yung ginawa, yung tinuro ko sa kanya, hindi ko po kaya yung importance na sinasabi niya po na hindi na-document lahat. Hindi ko po siya na isulat na sinilagay ko lang siya para naisip ko lang yung sa algorithm sa cardboard ng Anchor tsaka sa cardboard ng toothpaste. Tapos hindi ko na siya na-transfer ever. Ngayon, hindi namin makita. Natanda ulit, pero nawala ulit. Oo, nawala ulit. Hindi ko na matandaan kung paano kung so sayang. Parang gano'n. Sort of. Kaya kaya si Newton ang daming papers eh. Kasi alam ko sinusulat niya lahat eh. Lahat na po. Para recorded lahat po. No? Magandang siya eh. Magandang research practice yun eh. Kasi alam mo, may mga makakalimutan ka talaga eh. Opo. Tapos yung the act of writing na maging malinaw, nakatulong din for memory siya eh. Kasi napipilitan kang pag-isipan siya ng mas malalim. Opo. Saka yung in the case of Joshua po, yung organization na po. Kaya thank you very much po na niyo po yung pag-sulat niya ng solution. Kasi before, disorganized. Nakita mo ba sa Chem? Useful din yan sa Chem eh. Opo, at least nag-i-improve po. Kain na.
Tapos may ComSci din eh. Actually, yung mga ganung ano eh, na i-document mo para naintindihan mo yung code or na ano. Useful Opo, din siya dyan. comments po, you should, it's a very subtle ano po na ano na, very subtle na coding practice na nobody does. Yung adding comments. Para So, your comments viewers plus will remember you po. Yung what comments, tapos yung ano, actually pati yung practices na na i-separate mo yung gawa ka ng subroutines. Ano siya eh, organizational ano din siya eh, na kung paulit-ulit mo ginagamit, kesa yung kopyahin mo yung code na yun every time, subroutine na siya. para hindi naman, para it looks better. Yun din po eh. Yun lang sa performance impact. Muling kita. So, it's just the same thing. Pero yung I-1 na shift po sa kabila. Oo. Hindi, may effect yun eh. Kasi pag wala yung shift na yun, yung compute mo na area smaller than what you should actually get. No mo. Kaya check natin yung kung ano yung nakuha ni Lightwood. Kung yun yung mga yun yung mga cases na pwedeng ma-ignore eh. Tapos walang guarantee kasi na yung solutions na to sinulat ni Lighthold or nung estudyante niya. This is number 39, no? So we should get ako ba may isa si Lighthold Bomb parang naging famous. Sino ba ka? Yung sa naggumawa po yata po sila ng movie about them. Yung movie ay Stand and Deliver. Ayun, bukas na deliver yung ano na yung isa pong parang yung isa sa mga naging estudyante niya na hindi ko malalim pangalan eh. Actually, medyo misleading din yung movie eh. Kasi nung binabasa ko yung actual practices na ginagawa ng teacher na yon, milago kasi yung nasa movie eh, na nagsimula sa na hindi marunong ng fractions, tapos umabot na sa advanced placement parang in 1 or 2 years. Hindi siya realistic. Iba yung actual na nangyari. for a dramatic effect. Ginawa lang nila na ang laki ng talon eh. Fractions all the way to calculus. No. That's not how it works. Ano po yung by experience, yung tao po hindi basta nagang kabilis. Tapos ano yun eh, ang tingin ko, yung may problematic yung ganong klaseng narrative kasi kung ikaw, estudyante na wala doon, tapos nakita mo yung ganyan, nagawa niya yung fractions to calculus in 2 years. Iisipin mo, bakit gano'n? Ang tanga-tanga ko naman, hindi ko magawa yun. Tapos it undermines importance ng work, di ba po? Oo. Kasi tama naman na may work. Pero yung ganung kalaking jump, hindi na siya realistic na. Hindi na realistic. Kaya kala ng iba, it will mislead the watchers na, posible pala yung ganun na which is not Kasi realistic. kung alam mo yung actual work involved, nabasa niyo ba yung story ng Polgar sisters? Yung ano ba? Polgar sisters. Polgar. Hindi pa po. Sila yung chess prodigies naman sila. Sa USSR ba po? Na Hungary ba? Yung project ng tatay nila na ipakita na may systematic way for students to learn things earlier. Yun nga po, yung parang yung geniuses can be made din. Hindi lang po sila born. Yun yung parang goal niya eh. Oo nga, na
na ano na it's actually something na a lot of people can do. Yun yung claim kasi niya na it's something that most people can do. Kaya lang, if you're not given the right resources and you're not doing the right practice, kaya hindi nangyayari. Opo, opo. Dapat yun, ano po, yun, you will spend time talaga. Diba po? Yun, Mm-mm. 10,000 hours to master something, proverbial 10,000 hours. Oo, yun yung yun yung start ng 10,000 hours rule ni Malcolm Gladwell eh. Pero yung pag binasa niyo yung yung actual research, it's not just 10,000 hours. It's 10,000 hours Plus. with the right practice routine. Opo, Kung tsaka yung mali kunyari, di ba? kung wala, kunyari, sorry, given na si Joshua, kahit na ano na, kung naman hindi tama rin yung mga yung nagtuturo, di ba po, yung Oo. kayo, competent sa field niyo po. Kaya kung may magturo sa kanya na we've experienced in the past po na kunyari hindi naman iba yung kalidad, di ba po? Hindi iba yung resulta. Hindi Kailangan din ng kailangan mo rin ano yun eh, kaya yun yung mahirap sa sa public system din natin eh, kasi yung teacher prep talaga hindi maayos. Opo, hindi po, no? Tapos may statistic pa kasi na naririnig ko na yung typical na natin, yung sa Singapore, ang ginagawa nila, yung top 1/3 nung graduating class nung senior high school nila, yun yung mga nagpupunta sa teaching. Or yun yung mga nire-recruit doon sa kumukuha. Sa Pilipinas and a lot of that's sa US, yung bottom 1/3 doon nanggagaling yung teachers sa grade school, high school. Kasi hindi pupunta yung mga top kasi hindi well compensated po yung mga na po. Oo. Sa teaching. Dapat yun doon nag-i-invest po di ba po? Dahil sila yung magmo-mold ng next generation Ayaw lang bayaran ng maayos. So, tapos nagtataka sila bakit ang pangit ng result. Kaya nga po. Yung training ng teachers din, needs expense po everything, di ba po? Tapos pati yung yung kung yung teacher walang leisure time para mag-aral, hindi siya mag-i-improve din eh. Oo nga po kailangan ng time, di ba po? Hindi kung puro binibigyan ng mga ibang mga work ng school na wala yung tama yung term niya, leisure time to study Hindi na siya mag-i-improve kasi gagawin niya lang yung daily duties for the school. Ubos na yung oras eh. Tapos tao din naman yung teacher. So may other duties din siya sa home. Opo. Sa may family person din siya. Tapos for his own yung rest niya po, di ba? Sa US yung yung mga professor, yung mga professor sa MIT, isang class lang ituturo eh. During a sem. Ganun po. Just one. Ganun. Kasi ang expectation talaga may preparation time talaga na involved. Tapos may oras na for research. Yes, lagi po no. Tapos they can live by comfortably with their comfortable na income. Opo. Pero yung pag professor ka naman ng MIT, naman yun, parang nasa summit ka na rin ng academy. Opo. So, kawawa yung mga yung mga peons eh. Opo. Something's wrong. Where? Question mo. Something is wrong, but where? Okay, ano yung lumalabas sa Ano lumalabas? 1.4. Dapat mo. Tapos, 1.5. ano yung binibigay ni Lighthold? Mga 1.5 something.
1.5 na yun yata. Of course, Sino may isa? it's close, pero it's not close Hindi. enough. So, Ano yung nakuha mo? This is number 39, di ba? 1.405. 1.4057. Tapos yung sagot nila, it hold is 1.8530. Di mo, 1.519, 1.5192. Wait, teka, this is number 41. 41. 1.59 something. Tapos yung nakuha mo, 1.4057. Layo mo. teka. Gawin mo kaya sa spreadsheet para matrack mo. Sige mo. Sige na. Kasi ang hirap makita yan pagka sa ano eh. No, para sa Magbukasin ako LibreOffice. ba? Na po po, you're also, ano po, yung one of the, ano po, people who refuse to pay. Pero tayo, libre pa office. Hindi, kasi Linux yung ginagamit ko eh. So, nasa talagang by default yun yung software installed eh. Ganito pa. Okay, blah, blah, blah. So, 5/6. Parasite lang po ako ng ano. So, 1, 2, 3. Tapos nun, I plus 1. Open reset. Okay, no, kasi I don't use it. Syntax. Tapos yung index natin runs from 1 to 8, no? And then, or pwedeng gawin mo 1 to 4. It should not matter. Tapos, yung XI, so maganda na ano eh, new sheet, Ito na po tapos, yung document. Nakashare na po mo? oo nga, nakashare yung work, yung ano mo, gawa ka ng new sheet. Ano mo po ba na mag-delete ng sheet? Or ano? Hindi, mag-new. Sige mo. Mag-new file ka. There must be a... Kasi yan, mukhang chem siya eh. So, para hindi magkagulo-gulo. So, tapos save mo siya as, and then, mag-new worksheet ka. File. Tapos nun, new worksheet. Or new. Lagi ko na po. Rename ko na naman po siya someday. So, And teka, tingnan mo yung mga yung sheets na ginagamit mo. new Spreadsheet. Gawa ka new spreadsheet. Okay, tapos save mo as yung day-to-day tapos physics, math. Calculus. Hindi, date muna. Unahin mo yung date. So, 23-12-14. Ay, yun naman. Tapos kung gusto mo yan, calculus. So, para alam mo kung ano yung yan. And then, yung first column gawin mo yung index, yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kasi yun yung ginamit mong choice eh. yun. Kaya parang Tapos close mo na yung isa para hindi Okay. So, yan, close mo na yan. Pwede mo nang i-close yun. Tapos nun, reset. Yeah. Okay. So, new line, next line. Tapos 1, 2, 3, 4. Pababa po. Pababa. Para pakita sa'yo ano yung good practice nito eh. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, sa taas yung label X. Tapos, yung label ng nasa kabila I.
Yung just yung isa. Hindi, wag yung label sa taas, index kasi yung una. So yan yung I. Ito ba ay? Yung A1, that should be I. Palitan mo ng I instead of X. Tapos yan yung X. XI or X underscore I kung gusto mo. Paano possible mag-underscore? Ito. Ay, paano possible mag-underscore? Hindi, yung line, yung underline. Okay na yun. X underline I. Underline. Magana po siya automatic. Hindi siya, no? Iwan mo lang siya ganyan. Normal na ano naman yan, notation. Ayun. Tapos ngayon, express mo ngayon yung xi. So, pi over 6 plus Nangyari. Ito eh. yeah. So, that equals Kulang po naman ako. 5. hindi, okay na yan. Meron siyang may function siya. Pi, so equals, hindi, equal sign. Delete mo yan. We're setting up a formula. Pi, pi, open close parenthesis. Hindi, pi. Tapos open close parenthesis yung after. Kasi yun yung pang-call eh. Pi, open close parenthesis. Open, Okay. yan. Tapos enter. Tingnan mo kung tama yung bibigay ng syntax. Tama, di ba? So, open close parenthesis plus A2 asterisk pi slash for divide 12. Tapos drag and enter. Ngayon, drag down mo. Okay, check mo lang yung laman ng 3. Ano yung formula? Click mo yung B4. Dapat yun na, yun mo na. Hindi, click mo lang yung B4 para ma-check kung ano yung formula. Tama. Diba? Ngayon, so ang gagawin muna natin yung unang sum. So, yan yung ngayon yung xi. So, ngayon, sign, so equals. So, sign x, so equals sign of open parenthesis B2. Enter. Ngayon, just to make sure na test muna natin. So, yung sa column, sa D2. Lipat ka ng cell. D2. Yan. Test natin. Yung equals. So, type equals. Sign. And then 30. Open parenthesis, close parenthesis, 30. Okay, so tama. Regions yan. Kasi sign of 30 should be 1/2. Sign of 30 is cosine of 30 pala. Cosine and then 30 equals cosine 30. Formula yan eh. So equals cosine 30. Okay, it's not 1/2. So tama, regions yan. Ngayon, check lang natin yung check natin yung Teka. Bakit nag-negative? Teka, check natin yung we're graphing from pi over 6 to 5 pi over 6. Alam natin na dapat positive yan, di ba? Tapos, sign of B2, pwedeng pa balik ka ulit. Bakit 3 point something yan? Parang masyadong malaki. Go to the left. Dapat pi over 6, di ba? Check mo, click mo ulit. Double click yan para ma-edit natin yung formula.
So, pi over 6 nga po na. Ito dapat. Oo. 6. May Yun. PEMDAS And pa yata. enter. May PEMDAS na Okay. din. Yung bot. Yan. Ayun, Tapos okay. on, drag down. Ayun, may dependency na po siya. Ano to? Okay. Ngayon, pwede, tapos, di ba, ang interval, ang size natin, pi over 12. So, so yung ano, so yung sa D2, lagay mo naman, Delta. equals, Delta. Yung ito mo D. and then, okay na yan, okay na ano yan, equals C2, asterisk, and then pi over 12. Enter. And then drag down. F of x delta x na yan eh. Sige. Basta kaya na mo. So, yun na lang. Yun. Tapos drag down. Okay. Okay, ngayon sa ilalim, sum equals, hindi, sa baba nung ano, sa ilalim nung f of x times delta x. Yan, equals sum, o in parenthesis, d2, colon, d4. So from D2 to D4 mo. Okay. Tama ba? 2, 3, I'm sorry, d5 pala dapat. Yan. Okay, ngayon do the same thing para yung ano, gawin mo ngayon yung sum para dun sa ano, x dun sa next yung next sum. Hindi, gawin mo na lang sa ano, gawin mo sa next column. Kasi tin mo, pareho naman ng entries yung 1, 2, 3, 4 yan eh. So, gawin mo sa F. Sa F1. Amo. So, sa F1, okay na yan. Tapos sa F1, yan. Diyan yung f of xi uli. Sorry, yan yung xi. Xi right. Kung gusto mong ano. Okay na, wag mo nang galawin yan. F of x. Tapos yan naman. Okay. And then and then yun, gawin mo. Ano yung mga xi's? Set up a formula. So I, so 1, 2, 3, 4. So equals. Don't forget the yung equal. Yeah. And then pi over 2 plus A2. Huwag na. Pi over 12 na lang tapos yung n. Yun na. Times plus A2 times pi over 12. Kilala po ng semicolon kasi parang natapos siya na void na method. So, yun pala. So, yun. Ngayon, drag down na. Tapos dyan yung f of xi, right? Yan. So, tapos dapat yan fx1 times, hindi plus. Or fx delta x. Mas maganda yung fx delta x, I think. Yung label na yan. Fx times, and then asterisk delta x. Plus pala po yun dito. Hindi dapat po. Dapat times. Di ba? We're multiplying eh. Yan. Tapos ganun din dun sa ano. So, hindi siya formula. It's just a label. So, walang equal sign yan. Ayun.
Okay, ngayon, yun, dyan, yung label would be f of x times pi over 12. So dito, it's Okay, equals, sign mo na, sign. I-sente mo po to. So, sign ba? Sign f2. F2. Kasi yan yung, yun, and then drag down. Para ko-copy, sign, tingnan, click mo yung yung G2, double click. G3 pala, G4, sorry. Diba? And then, wag dyan, F2 pa rin yan. Iwan mo lang yan. Enter. Para makalis ka. Double click. Yan. So, pansin mo, F4 siya, di ba? So, double click lang para, or enter lang para umalis tayo sa cell na yan. Okay, ngayon, yan yung mga f of xi. Kailangan natin i-multiply by pi over 12. So, equals, Ay, nako. Yung mo. What? Okay namin man. yung pi dapat may open close parenthesis. Kasi Ayun. function siya eh. And then drag down. Method pa lang po siya. So, yung sum. So, Yung sum nito. Yung ginamit dito. Sum D2 D5. Okay. Dapat sum H hotel 2. ano yung, saan ka nagsa-start ng sum? H2. Tapos, it will end at H5. Enter. And then, yung, sa new column, sulat mo lang, equals, ay, wag yung column. Baba ka lang ng konti para may, so, yan. Okay na yan. So, yung integral is going to be equals. So, type equals. Ano ko lang, complete sum. Total sum. And then, next column, dun mo ilagay. Equals. Tapos nun, ano to? D6. Delta 6 plus D6 plus Delta 6. Yeah. Huh? Okay. Something's clearly wrong. So, may ako cricket playing. So, what happened? Teka, you're doing check natin yung problem statement. I think kaya tayo nagkakagulo kasi ano yung ginagawa natin? Number 41. I think it's correct. Where is the wrong? Teka, inscribed na to, di ba? Oh. So when I is equal to 1, pi over 6 dapat yung first term. Yes. Tapos pi over 2 dapat kapag pi over... Hindi po, dapat when I is equal to 4, dapat, okay, pi over 12. Tama po. Okay, tapos, when I is equal to yung sa xi, right, dapat magsa-start, para mag-inscribe, when I is equal to 1, okay, tama naman, f of xi, I think I found sign, and then yung thickness, check ko lang. Pasok Pi yata over 12. Pwede naman po ilabas yung mga constant po, di ba? Out of the summation. So, wala naman. Doesn't do it. Oo. Gusto ko lang i-check yung yung condition, patingin, nung problem statement. Condition. Circumscribed, inscribed. So, dapat, kung inscribed yan, dapat, teka, tingnan mo yung yung xi right. No. Pag 1, tingnan mo, is it di ba para maging inscribed? Teka, dapat nasa Di po, dapat circumscribe yun.
So dapat when I is equal to 1, pi over 2 plus pi over 12 na. Tama naman. Teka, check natin yung check natin yung sagot ni Lighthold sa 39. 39 is 1.8530, which is greater than yung answer sa 41, no? So may sense. Wait, Tapos yung nakuha na, di ba po dapat pagka nag-trapezoidal rule, it's relatively close to yung true value. So try po natin i-calculate yung integral. Tapos check na po yung mean ng yung 41 tsaka 39. Hindi. Remember, ang pinapagawa lang sa atin dito ay circumscribed and inscribed eh. So check ko lang, no? Mukhang tama naman yung yung setup ng formula eh. Sin. So, check natin yun, no? Check natin yung spreadsheet ulit. Pi over 6 plus pi over 12. Yeah, sorry, wag mo na. Pwedeng pa-save nung balik ka dun sa page mo sa screenshot ko lang para ma-compare ko. Kasi iba yung sinetup ko eh. Dahil nag-index ako from 1 to 8 eh. Okay, so ngayon, punta ka uli sa spreadsheet. Check lang natin. Kasi naniniwala naman ako na na tama tong expression mo. So ang tanong, yung kinalculate natin using our spreadsheet. Okay. Balik tayo sa xi left. So dun sa sa spreadsheet. Spreadsheet pa rin. Gusto ko lang i-check na nagma-match yung expressions natin. So, punta tayo sa cell B2. Wala mo. Okay. Cell, delta B2. B2. Okay. B as in boy. B2. B3 yan eh. Yung guide dyan ay, tingnan mo yung nasa taas, A, B, C, D, E, F, G. Tapos yung nasa left, na yan. So, kaya yan yung B2. Ngayon, pi over 6 plus pi over 12 times A2 okay. Teka, bakit 1? Di ba dapat I minus 1? So dapat, ayun. So yan, A2 minus 1 dapat yun. Instead of A2. Yan. A2 minus 1 and then close parenthesis. Parang sigurado na po kagad. Ayan. Ang saan to? Okay. Tapos, check natin yung expression na yun for xi right. Okay na po yan. Ay, tama na. Tama na po. 1.5 na yung 1, 2. Okay, tama na po. 1.5 na yung 1, 2. Mas malinaw yun kapag ganun. Lobo. Teka. Tama. Rinig na ba? Apo, rinig po. Ayun. 1.5 na yung 1, 2. Ano siya yun? Mas malinaw, di ba, pag ginawa na ganyan? No, talagang talagang foolproof. It's impossible to make a mistake po dito, actually. Alas na yung ganun, yung nagkalipas sa utak mo. Pangutan. Okay. Ngayon, yung next na gagawin natin. Pero yun nga po pala, yung trapezoidal rule. If we take yung mean po ng sagot sa 39 tsaka it must be relatively close to the integral. So that was true sa kanina. So ngayon po, tama na siya. Okay.
So, tingnan natin ngayon. So, okay na tayo, no? Yung mga kasunod, yung mga proof, ginawa natin yan eh. So, let's go look at the definite integral. Definite integral. So dito, kailangan mo yung book. Ginawa, save ko na po. Yan. So, definite integral. Opo. So, nasa section 4.5 na tayo. Ngayon, ano yung difference dito? So, let me share my screen muna. Ginawa, save ko na. Ayan, save na po. Share mo sila. Unshare mo sila. So, ito. Ayan po. Okay. Sige. Okay. So, ano yung difference kapag may definite integral? Kasi iba yung ano eh. Di ba meron tayong, pag ginagawa natin in terms of areas, Opo. tapos meron tayong, so ang pinagkaiba kapag may definite integral, the way it's defined, kasi ito yung ano. So yung first thing ay, let's say ito yung interval A to B. And then, magdi-define ng partition. So ito yung mga ingredients eh. Pa-partition natin siya. Kailangan lang, ang importante, yung partition natin, x1, meron tayong points na pipiliin, xn. Ang importante, in increasing order to. And then, yan, i-label lang, x1, x2, x3. Tapos yung A, halimbawa, let's just call this x0. Let's say ito yung x4, yung x5, etc. hanggang xn. And let's call this xn. So, the partition, the only thing that's important about the partition is hindi kailangan ng equal spacing. So, spacing may not be equal. Yung ginagawa natin sa ngayon, pani-equal spacing kasi, di ba? Yung sa circumscribed, yung delta x pare-pareho. Dito, ang delta x is going to be So, does it have to have a, kailangan ba po parang, are they definite or are they chosen? Mga ito. X, I. And ang xi's dito ay arbitrary yung pagkakalagay. Wala pa tayong condition eh. Arbitrary yung pagpili ng x1 to xn. The important thing is, kailangan lang, they must all be greater than each other. In increasing order. So, hindi pwedeng may mag-equal. Opo. So, pag ganyan, Pwede po may parang infinitesimally greater than another. Actually, walang, ano yan eh, remember, undefined quantity yung infinitesimal. Opo. So, finite intervals yan. So, the important thing here is, pumili ka ng, kinat mo yung A to B into pieces. Yung largest piece, may tinatawag na largest piece eh. So, itong set na to, may maximum value yan. The maximum value is called, yung dinidefine yan as yung ito, yung symbol na to. So, delta. Yung delta lang. Paano po yung smallest? Tapos, nilalagyan nila ng ano yan, ganito. Yung symbol na ginagamit ito. Normal. So, delta, tapos may
Yan yung norm of the partition. What's the difference po? Is the norm parang sort of a higher dimension na absolute value? Hindi. Ano yan eh? Kasi, for example, di ba, importante may partitioning. The norm of the partition tells you, okay, ito yung pinakamalaking interval. So, all other intervals must be smaller. Ngayon, the other thing about this is, it's not always true na may makahanap ka ng fix ng n so that kaya mong i-partition siya na ito yung specific value ng norm. Instead, pili ka ng partition and then calculate the norm para makita mo, pasok ba siya dun sa possible partitionings or hindi. So ito, arbitrary partitioning, the important thing lang is in increasing order, tapos may norm yung partition. Ngayon, yung integral is going to be defined this way. The definite integral from A to B is defined by limit as the norm of the partition goes to 0 xi. Yeah. Tapos sorry, hindi pala xi, hindi dapat xi yan. May nakalimutan akong piece. Wi yan. Ngayon, ano yung Wi na yan? Yung Wi is some number chosen within this interval. Xi to x sub I plus 1. So it's literally any possible na literally any possible. Dapat any possible value in that subinterval. Ngayon, if the integral exists, this can be done. May mga may functions kasi na imposibleng gawin yan eh. Na, for example, yung classic example ng function na integrable in a more general sense, yung function na 1 when x is rational, tapos 0 when x is irrational. It's very parang very vague. It's a very vague function po. Maraming pag ganun po. Mahirap siyang mahirap siyang i-visualize kasi parang dalawang lines siya na butas-butas eh. Mabong. This is ang naalala ko, this is not Riemann integrable. Ang tawag kasi dito ay the Riemann integral. So there are other integrals po that can evaluate functions like these. Oo. Yung may generalizations ng Riemann integral eh. Yung most famous yung kay Lebesgue. Pero outside the scope of Math 20 series yan eh. So ito, may definition ng integral na kayang i-integrate yan pero nagfe-fail yung Riemann integral. So for mga I'm just quoting something, a known result. Never proven this kasi parang it's too far from what I'm interested in. Pero yan yung theorem na known. Na, okay, try defining the Riemann integral, you're going to have problems. But it's possible to integrate this if you generalize the integral. Ano yan eh, yung idea kasi in generalization, gusto mo ng isang definition ng integral that works not just for weirder functions but also gives you the same answer as yung Riemann integral. Parang lumalaki lang yung class na kaya niyang integrate. Superset mo siya integral. So kaya mas siya eh. Kasi may mga may sa physics, maraming integrals na hindi Riemann integrable.
pero Lebesgue integrable. We don't actually even go study kung ano yung Lebesgue integral. Ang ano lang yan what we do is we have intuition from the Riemann integral and assume that the same theorems mostly work. Yung mga math, yung talagang math inclined talaga, okay, pag-aaralan natin yung maayos na definition niya. Meron may definition siya Pero outside the scope talaga. Medyo malayo na siya from the things that interest physics people Baka na po siya tanong mga baka pa-doctorate na po yan. Pangalan na. Hindi naman. I think kaya siyang aralin ng isang undergrad. May mga textbooks naman for that Kaya lang, time is finite So hindi mo rin, kung wala kang oras, kung physics major ka, you're studying a lot of things So, yan yung mga bagay na I've always wanted to study pero have not had enough time. Kaya kaya imposibleng mabore ako for kasi there's always something na pwede mong pag-aralan Pero pala po tayo, pati family rin namin. We're never bored kasi ang dami pwede po no? Oo nga, di ba? Kaya okay, so yan yung definition. Ngayon, may illustration na pinapakita. Tingnan mo yun, nasa hawak mo ba yung book? Apo. Tingnan mo yung page 357. May illustration siya. Yung figure niya, may figure siya dito. I think mas may tingnan mo pag tingnan mo na lang yung figure Figure 3 yung figure 3. Oo. Tingnan mo yung partitioning niya dito. Hindi equal sizes. Ito na po, parang double, yung W po, parang I think, yung what I can see, it must be on the function. Hindi, yung W dito, tingnan mo, yung placement ng W. As long as nasa loob ng interval. Opo, pero lagi po siya, it corresponds to a value on that is on the function. There's always a value. Ay, oo. Diba? So pag iba yung W na pinili mo, ibang rectangle yun. Kasi W will dictate saan mo evaluate yung function, which will in turn will give you the height of the rectangle. Opo. Diba? So, pag iniba mo yung, let's say, same partition, pero different choices of W, iba yung mga rectangles na pwedeng i-form. Opo, iba po yung height. Tapos iba rin yung magiging value ng approximation na ganito. Opo. Kasi yung idea na to, this is an approximation for the integral. If you take the limit as the norm goes to 0, the approximations should get better and better as long as it's integrable. Kasi numinipis yung norm, numinipis yung largest interval, so yung ibang interval mas fine and therefore yung contributions nila mas accurate. Opo. So eventually make a smooth curve na rin po. Magsusmoothen out siya. So, kaya hindi ko na kaya may text pa dito pero you don't actually need to read the text if you know how to read the figure. So the norm is ngayon from this figure, yung norm ay ano kaya? Yung norm yung yung from yung A7. Ano yung thickest rectangle? Yung A7, di ba? Opo, A7. So, X7 minus X6, yan yung norm. Opo. So, at siya yung pinakamalaki. Ngayon, pag binago-bago mo yan, pag binago mo yung partition, binago mo yung... Kasi the possible partitions are dictated also by the norm. Diba? May mga partitions na imposibleng magbigay ng ganitong norm. For example, yung norm mo masyadong manipis. Tapos, ang binigay lang sa'yo ay n equals 2. Impossible.
Okay. So, kailangan po may ano na, kailangan po niyang parang there's enough room for yung that Oh, many. they're in para magkaroon ng kailangan na enough points na pwede so that the norm will fit. Opo. Ano to eh? So, yan yung definition. So, yung pagtingin mo yung sa ano, yung 4.5 point, yung definition na sa 4 point, sa next page, basahin mo yung ano, basahin mo yung definition niya. Let f be a function whose domain includes a closed interval a to b. Then f is said to be integrable if there exists a number L satisfying the condition that for any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that for every partition delta, for which delta is less than yung delta na yan, yun. Capital delta po sa small delta. Yung difference of the approximation from the limit is going to be less than epsilon. Ano to eh? This is actually, di pa natin tayo pinag-aralan yung definition of limit, di ba? So, this is actually the way the limit is formally defined. So parang may At this ganun. stage, we won't be using this. Opo. Mostly ano yun, we'll just be looking at theorems, making sure na reasonable sila. Kasi yung full proofs ng mga theorems talaga, ginagawa siya sa Math 123.1. Hindi, ano nga eh, yung pinabasa natin na ganito ka-detailed is actually not done in Math 21 eh. Oh, no. So, ganyan siya define. Ngayon, yung limit din mismo, yung limit pag binalikan natin yung limits at saka inaral na natin yung epsilon delta definition, after that, pwede mong balikan uli ito. Pero ganyan yun, no? Yan yung idea. The idea is, meron kang partition. Ang importante, ang takeaway talaga dito ay, paano ba gumawa ng partition? Ano yung idea ng largest partition or norm? And then, yung idea na, if you make the norm small enough, yun yung ano eh, yun yung sinasabi ng, if the norm is less than delta, yun. So yung the idea, the norm is less than delta, that mean, yung translation dyan ay, if the norm is made small enough, so if you want, actually yung ano yan eh, yung epsilon greater than 0, yun mo, yung approximation gets nearer to the exact value when we choose the norm to be small enough. Opo. Yun yung ano niya. Yun yung less than epsilon. Ganun siya tinatranslate. The approximation to the integral gets better and better. That means epsilon is made smaller. If we can always choose the norm to be small enough. So, for example, kung halimbawa, hindi pa ganun ka-accurate, if you want better accuracy, then that means epsilon is small. More accuracy, choose a subdivision with a smaller norm. Ang sabi lang niyan ay, you can, for every epsilon, or a required accuracy, you can always, kaya mong magsabi ng, this is the largest norm that will give you an approximation that fits. Yeah. Okay, ngayon, yung definition of the definite integral. So yung 4.5.1, that's integrability. A function is integrable as long as this limit exists. Tapos yung definite integral lang ay, this limit is called the definite integral. Opo. Ayun. And then yung notations, yung sa page 359 na, yung A dyan, yan yung lower limit,
B is the upper limit. These things we've already encountered before. So, iba po po yung ano, Tapos may theorems lang. Ano yan? iba po po Yung indefinite integral, yung antiderivative. Opo. Diba? Ito, so yung definition of a definite integral is actually different from, it's an antiderivative. Kasi it's possible for a function to have no antiderivative pero still be integrable. May ganung weird functions. Walang antiderivative, so alam mo na it can't be the derivative of anything pero may integral. So you can you can solve the definite integral yung parang classic way to get the antiderivative first po tapos and evaluate from this to this. Oo. So hindi siya gagana hindi kagana yung ganung method. Pero may na-integrate siya. Okay, so ito. And may theorem dito, no? If a function is continuous, then it is integrable. Kahit si Lighthold sabi niya, the proof of the theorem is beyond the scope of this book. Can be found advanced. So yan yung mga binabalikan mo sa pagka sa second course sa intermediate course in calculus. Kasi tingnan mo. Tingnan natin yung dates. Si Bernhard Riemann. Kailan pinanganak? Mga 1850s. Pinanganak siya 1826. Ayun po, so mga 1850s na. Si Newton. 1600s. Diba? Kailan yung 1600s? 1643. So, ibig sabihin, all this time, from Newton all the way to Riemann, hindi maayos yung idea ng yung definition ng definite integral. But they were still able to work on it. Opo. Yung derivative, yung limits, tingnan natin. Si Cauchy, si C-A-U-C-H-Y. Hindi ko alam yung tamang pronunciation kasi French. C-A-U-C-H-Y. Opo. Pinanganak siya 1789. Tapos si Newton, di ba 1640s, 1600 si Newton. So that means it took more than a century bago na-define ng maayos ano ibig sabihin ng limit. Opo. Tapos yung derivative po. 17, no? Tapos, so derivative and limit. And yet, people were able to work on these even if magulo yung foundations ng calculus. Parang ngayon actually po, dati po yung quantum. So, yan yung no solid ground. No po. Marami mga fields na habang people were still able to work on it kahit na yung definitions hindi ganun kaayos. Kasi may intuitions yung mga tao about, okay, this is what we expect. No po. And then later, ano ba yung example sa ganyan? Yung infinite series. Yung Cauchy din yung unang nag-test for convergence eh. Opo. So for example, yung mga series na ganito na saan yun? Yung infinite series for e to the x. 0 to infinity. X to the n factorial. This, people did not know before Cauchy whether this would converge or not. Kasi may mga may examples na na series na hindi nagko-converge. 1 over n. 1 over i pala. I ginagamit yung index eh. Palit po siya pero hindi siya nagko-converge. Oo. If you sum this to infinity,
Yung infinity kasi dapat yung sum eh. Does not converge. People didn't really know what convergence meant until Cauchy came. Same guy. Opo. So before that, sila plus yung mga mathematical astronomers, ano yun eh, mas series yung trabaho nila eh. So before that, they were using series na hoping for the best. Opo. Kasi example, yung may mga example na ganyan eh. For example, ito, yung 1 plus x times, 1 minus, yung ano, yung series for, yung geometric series. Hanggang x to the n. Diba this is 1 minus x to the n. That's 1 minus x to the n plus 1. Diba? Opo. So, yung 1 plus x squared all the way to x to the n is actually 1 minus x. Ito, exactly summable siya. And we know the behavior. So, for example, tingnan mo. If you take the limit as n approaches infinity, kailan may sense yung expression, yung series na to? If you, tingnan mo yun, yung value ng x. If x is greater than 1, anong mangyayari sa x to the n? So 1, let's say 2. So 1 plus 2 plus 2 squared hanggang 2 to the n. Pag in-add natin siya, if you take the limit of the sum, 2 to the n plus 1. As n approaches infinity, 2 to the n blows up. So therefore, yung limit does not exist for this greater than 1. Pero if x is less than 1, wala tayong problema kasi any number na ang absolute value less than 1, pag ni-raise mo to n, the larger n becomes, magzi-zero siya. Opo. Tama po. Magiging 0. So naging 1 over 1 minus x. This method works for testing convergence kasi alam natin yung sum ng finite series. Opo. Pero may marami kasing series na hindi natin alam kung ano yung finite sum eh. Kaya si Cauchy nag-develop ng methods para i-test yung mga yun. Okay, so let's continue with the ano. So yung importante dito yung idea na partition, approximate, na yung idea ng partitioning eh. Kasi pag nakuha mo yung idea na yun, pagka may mga theorems kasi na kaya mo nang i-reason out na this is what it should look like. For example, ito, yung idea ng, what if x, ano ba yung derivative ng ano? So, ano ba yung derivative ng a to x? F of y dy. Diba, we know na it should be f of x. Opo. Pero how do we know? Kasi ang ano kasi dito ay, ano ba yung f of, ano ba yung derivative? This is limit as delta x goes to 0 of a to x plus delta x f of y divided by 1 over delta x. And then, pag alam mo yung theorems, yung ano, kasi ito yung f of x. This is x. Ito yung x plus delta x. If you subtract, ang naiiwan ito lang. Opo. Diba? So this is actually the same as
Okay, x plus delta x. So x to x plus delta x of f of y dy times 1 over delta x. So, pero alam natin na if this is thin enough, using our interpretation of area, ito, there must be some constant between x and x plus delta x. C between x and x plus delta x. C, C sub delta x na lang. So that ito, except this is going to be equal to this Yun. Yun na po. times delta x. Pero ano ba yung ano? Ano ba yung C na yan? In the limit, as the thickness goes to 0, C is going to be in between, di ba? Opo, so Somewhere here. We don't know which one it is. May theorem. So, pag naipit, as delta x goes to 0, may ipit yan, 2x. Kaya, nagiging f of x. Ayun po. Yung pala po yan, parang proof of the fundamental theorems calculus. First one or something. Pero may ano yan eh, yung going from here to here, hindi pa, actually ito, hindi pa namin pinloop, di ba? Pero, kasama siya dun sa lalabas dito eh. May mga additional theorems on the definite integral eh. So what we're doing here now is we're familiarizing ourselves with the theorems. Ngayon, ito yung part na, I think yun yung part na, yung idea ng partition, yung medyo, yung madugong intindihin eh. Kaya kailangan na ipakita ko. Pero once you get here, okay, may mga definitions yung, tingnan mo yung ano, go to page 361. Opo. 362 pala. So, yeah, so 362, dinefine lang. Ano ba ibig sabihin? Kasi, sa 361, sorry, page 363, 2, wala. Reason, madaling maintindihan, ano ba yung f of x dx when x is, when b is greater than a? Ito, kasi, ito, defined na using yung definition ng integral. So, ano ibig sabihin ng b to a? Pero b is greater than a pa rin. So, kaya kailangan ng definition. Yung a to b, definite integral. Yung b to a, dinefine siya as negative of a to b. Kailangan siya as a definition. Hindi siya nag-emerge from the definite integral lang. So, kailangan po siya parang assume na lang po. Declaration na po yan. Kailangan mo siyang i-declare mo siya na this is what we mean when we get the definite integral from b to a where b is greater than a. Kasi ano yun eh, so far wala siyang ano eh. It's not a theorem, it's a definition. The main reason why it's defined this way is kasi pag yan yung definition, later pag ina-apply mo na, maraming mga theorems na applicable both for A to B and B to A. So, yun yung ano dyan eh. Yun yung pinaka-ano yan eh, motivation eh. We want something that's going to be useful later. Okay. Definitions. So, tingnan mo, pati ito, may defined, so definition to. Yung definition then yung, ano ba ibig sabihin ng integral from A to A?
na what if walang interval at all? So it has to be defined. Mamo. So, ano yung value nito? A to A? 0 po, dapat. 0. Kasi 0 thickness yung interpretation natin eh. Pero it has to be defined. Tapos, from there, yung mga theorems, pwede mo nang i-prove yan eh. Kasi, basahin mo yung mga proof. So, may mga, tingnan mo yan, 4.5.10 on page 364. Tingnan mo yung statement. Kapag may constant, tapos ini-integrate natin, we can bring it out. These are things na common sense for us eh, kasi ginagamit na natin eh. Pero, it has to be proven from the definition. Mamo. Yung 4.1.11, di ba? Tingnan mo yung theorem na to. Pag meron tayong, Kailangan ng rigor. it looks natural from our previous experience. Pero it again has to be proven from the definitions. Mamo. So 4.5.11, yung integral ng sum, kaya i-split into the sum of the integrals. And then, ito, isa pang theorem, page 366. Yung kinakat natin into 2 parts. Yung what if A, C, B. Tapos may integral tayo from A to B. F of x dx. We can split it up into integral from A to C, and then integral from C to B. Again, also a theorem. So may again, proofs nandito naman eh. So pwede mo nang basahin yan kung gusto mong makita yung proof. Tapos, yung exercises sa 4.5, yung 1 to 6, i-excel mo to. So papagawa ko lang to sa'yo. Use Excel to set up yung expressions na to. Yung add lang, 1, 3, 5, para pwede mo i-compare with kung ano yung nasa sagot sa Lightroom. Mabo. Okay? So we'll stop here, and then we'll meet sa Sunday, magkita tayo physics naman. Okay po. So papa-homework ko na yung 1, 3, 5. So use a spreadsheet para mas matrack mo pa paano kinalculate. Okay, so see you on Sunday. Bye-bye. Okay Thank you po, po. sir. Thank you po. Tung, tung.